dito na kaya nagkaroon ng gowning na ito para malaman niyo bakit nagkagaw ng mga taga-GGC. Okay? And then after, nung bago mag-Sunday, sabi ko, why are we doing this? Kasi lahat ng gagawin natin dapat may dahilan. Amen? And we do things, there must be a reason. And I know it's a celebration for the 60th birthday. But there is a higher purpose of this one. Sabi ko nung nagbuhugas ako dyan nung Friday ata or Saturday, sabi ko, kasi alam ko pag Sunday na mag-meet, mag-uusap kung anong gagawin. And then I'm asking myself, Lord, bakit ba namin gagawin yun? What's the reason why we do this gowning and dressing? Siguro sa isip natin, maybe it's a party, so we dress, di ba? For fun, for enjoying, for this one, for some other things. And I didn't receive any answer yet. Wala akong natanggap hanggang sa kaninang umaga po. Nag-dress ako dun. I'm dressing na kasi and as you can see, my dress is as usual my signature. Isang pa ring damit at saka isang blazer. Yan pa rin si Pastor understanding, no? Okay. So I'm dressing there. Sinasabi ko, what's the reason? What's the biggest reason in here? You know, the word of the Lord is, where's my book? Nasa Luke, dumating itong, ba ito? Nasulat ko lang yung pero hindi ko na-memorize. Nasulat ko lang yung, where was that? It's in the book of Luke. The book of Luke and do you remember the 10 virgins? Yes. Yes. You know what? Before the parable of the 10 virgins, the disciples are asking the Lord. The disciple is asking the Lord. Sabi the Lord is telling the people in Matthew, pero sa Luke ko nakuha yung kwento na yun. Bakit hindi ko makita? Sorry. Tingnan ngayon the 10 virgins. Sana mata na pero. Okay, sa Luke, gusto kong malaman ninyo yung verse niya kasi ang ganda-ganda nun, suited for today. The reason why we are doing this, ayun, ito. It is in Luke 12:35 to 40. Okay? Sa Luke 12:35 to 40, makikita natin doon the parable of the 10 virgins. But before I go to the parable of the 10 virgins, the reason why God nagturo si Panginoon sa mga 10 virgins na ang mensahe ni Lord doon, how are you be ready? Yes, that's right. Okay? And then the 10 virgins are wise, the 5 virgins are wise, yes, and the 5 virgins are foolish. Yes. Okay? And bago niya sabihin yung mga parable na yon, sabi ng mga sabi niya sa mga disciples niya, ganito ang gagawin niyo bago dumating ang end times. Okay, ito ang gagawin niyo. So she talk about the good servant, mga parable na nandun lahat. Tapos ang huling parable na sinabi niya is the 10 virgins. And particularly in this verse, in Luke 12:35, sabi niya doon, pagkatapos niyang sinabi yung patungkol sa sampung mga babae na 5 matatalino at saka 5 mangmang, pagkatapos niyang ikwento noon na alam natin na yung 5 matalino, sila yung nakamit doon sa bride because they were ready. Okay? Ready sila. Naka-ready sila. And after finishing that story, ang sabi niya sa Luke 12:35, sabi niya, be dressed ready for service and keep your lamps burning. Amen. So, the Lord answered me sa tanong ko last Friday, yung question ko kay Lord, why are we doing this one? And then nagdadamit ako, yan ang lumabas na verse, and this one, the message to the virgins, the message to the wise virgins, or if there man may foolish pa dito, ang sinasabi niya, be dressed ready. Amen.
Kaya tayo nag-dress ngayon para mabuksan ang isip natin sa pag-dress natin. I believe na kayo, how long did you prepare your dress? Okay, di ba nag-prepare kayo? May mga, ewan ko kung may na-stress pa sa inyo sa paghahanap ng inyong mga dress. Okay? And then you know what? Your elders, alam niyo yung mga elders ninyo, nag-isip-isip sila kung paano nila tatahiin na lang ang kanilang mga damit. Kasi parang sabi nila may contest na may contest na Best in gown. ano ba yun? Hindi, meron yun, yung creativity. Creativity. The creativity of our dress. And yun ang sabi ko, paano nyo prepare ang inyong mga sarili ngayon? You know what the joy of today's occasion? Yes, it is my 60th birthday. Praise the Lord. Amen. Kasi naabot ng pastoran nyo ang 60. Mga iba namamatay na sila. Marami na akong kasamang ng pastor. Nauna na sila. They went home already. The race is done. Kaya kung minsan, pag magsisibinti pa ko, hindi pa tapos ang race ko. Hala, sige, race pa. See, mahaba-haba pa ang panahon. Amen? But another thing that is being a message today is how much did you really prepare for just this dress? We don't usually do this one. Amen? I know you're doing your best to prepare on Sundays, pero ibang araw na to. Amen. Alam kong ibang araw na to. Everybody want to look beautiful. Amen. Amen. Amen, amen. It doesn't matter how much you're dressed today. Amen. Sabi ko nga sa inyo, yung gatong ko, di ba ako creative? Ako mananalo ngayon, ha? Oh, yung backdrop ko, hindi ko na nilagay ko na dito. Yes. Ribbon. Dapat na sa baba, tama. You know what, we want to look best, but hindi tayo yung extravagant. Yes, tama. Simple, pero Creative. maganda, decente, beautiful. Amen. Amen. How did you do it? Nag-credit ka talaga kayo. Now, when the Lord come, this is not the readiness that He see. Yes. Amen. It's not about our, sabi niya, woman, it's not about your jewelries. It's not about your dresses. It's not about you put your braided hair. Buti nga, di kayo nag-braid ulit ngayon eh. Pag-graduation, nag-braid kayong lahat. Okay? It's not about that. But it is the heart. Yes. Amen. Amen. And ang sinabi niya, dress ready. Nagtatanong ako kay Lord, wala pa rin binigay, pero siguro sa pamamagitan ng Espiritu Santo, how are we going to be dress ready? Yes. Ano ba talaga ang kunan ni Apo Diyos nga ikawas tayo? Mm-mm. Amen? Anya ti dapat nga, ano ba talaga dapat ang damit natin bilang isang Kristiyano? Okay? Amen. Damit ka, Now, Kuya Ron. one day, sa isa parable na rin, kasi dumating na, nagsabay-sabay na sa, one day in the palace of the king, or in the gathering of the king, nagpunta silang lahat doon. Pero alam nyo, meron talagang damit ang pupunta doon. There is a dress wherein lahat ng mga bisita ng king ay magdadamit sila talaga. Pero may dumating. Sabi niya, why are you not dressed Oh, yes. I remember. sa damit ng invitation ng king? Hindi ko na maitandaanan yung answer. Pero ang sabi, guard, bring this man, this person out Doon into the gnashing of teeth doon sa hirap na agnanayon na hirap, forever na paghihirap. Yun. Sabi niya, you know what, if you go back to your Bible, wala lang talaga akong time na mag-search pa kanina kasi sabi na ninyo, Wayne, come on. Pastorali ka na. Okay, pero nag-iisip talaga ako, sabi ko, you know what, there is no other dress that they are going to look at us when we go there pag nag-gather na ang mga saints, kundi po yung righteousness ni Jesus Christ. Yes, amen. The garment of righteousness.
At lagi kong sinasabi sa inyo na ang garment ng righteousness ay nanggagaling sa ating Panginoong Hesukristo. Kung ikaw ay nakadamit ng damit ng righteousness, ibig sabihin, binigay ni Panginoong Hesukristo ang righteousness sa iyo, binigay niya ang iyong kaligtasan. Amen. Hallelujah pa. Alam natin na, paano ba maliligtas, Pastora? Of course, alam natin, alam nyo, na ang kakaligtasan ay walang iba kundi si Jesucristo na ating Panginoon, Yes, na amen. kinakailangan natanggap natin siya sa ating buhay. Pero hindi tayo nag-i-stop bilang isang tumanggap lang. Amen? Hindi po pwedeng, ay, tanggap ko na siya, ligtas na ako. Kahit na mag-imbita na ang king sa kanyang palasyo, I know I'm already saved. Yes, pero huwag mo sanang sayangin ang righteousness na binigay sa iyo. Yes. Sapagkat ang righteousness na yan ay hindi lang para sa atin. Ang righteousness na yan ay binibigay. Amen? Binibigay. Kung bakit ka binigyan, ay para ikaw din ay magbigay. Intindihan natin? Amen. Hindi ka pwedeng magbigay kung wala kang ibibigay. Amen? So the Lord says, when the Lord says you give, He must have to give you something to give. Yes. And that Amen. is His righteousness. Amen. Hallelujah. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Hindi lang tayo magdidress dahil 60 years si Pastora. Be careful that you are wearing always the garment of Righteousness. Oh, amen. Marirayo ni Apo, Amen. siguro tama na yon na mensahe natin ngayon. I understand and I am not guilty kung bakit tayo naka-dress na dahilan lang sa 60 years ko na magde-dress tayo, mayroon palang mensahe na ating Panginoon. Amen. Be dress ready kasi yung sabi niya, ang susunod doon, keep your light burning. Ibig sabihin, paano maglalight yung burning? Exercise your righteousness. Again and again, haang kayo nga igurot ta agganggang sa kayo. Aya, hang kayo nga hang kayo nga agganggang sa tapno, agbalin kayo nga igurot, ludiket, agganggang sa kayo, ta igurot kayo. Amen? Amen. Yung hindi nakaintindi nun, sabi ko, kasi ang mga igurot, Gagansa. Playing nag-gogong gongs. sila, nag-play sila ng gongs. At kapag nag-gogong yan, ibig sabihin, igurot yan. Ang mga Kristiyano naman, hindi kinakailangan po na gagawa ka ng mabuti para ikaw ay maging righteous. Yes. Hindi po. Ang Kristiyano, gumagawa ng mabuti sapagkat siya ay righteous. Amen? Amen. Buhat natin? Alright, so let your light shining. Amen. Amen. Hindi Hallelujah. porke magagandang dress natin. Shine tayo. Amen. Hindi pwedeng may mga kumikinang sabi ni Pastor, itong damit ko kasi may gold. Oh, may gold naman talaga yung Nahigilan niya na inaabay ko yan. para Anong gold kikinang na. tayo. Amen? You dress righteousness para kikinang Kinang tayo. tayo. Amen. Amen. Maray tayo ni Apo Diyos. Let's all say hallelujah. Hallelujah. Si Apo Diyos. Glory to God. Only by the grace of God. Amen. Amen. Tama na yun. Amen.